Lou Salvador Jr., ang talambuhay ng tinaguriang James Dean ng Pilipinas. Pambungad. Isang bituin sa ginintuang panahon. Sa makulay na kasaysayan ng pelikulang Pilipino, may mga pangalang nananatiling nakaukit hindi lamang dahil sa kanilang husay sa pag-arte, kundi dahil sa kanilang kakayahang kumatawan sa diwa at damdamin ng isang partikular na henerasyon. Isa sa mga natatanging pangalang ito ay si Lou Salvador Jr., isang aktor na sumikat noong huling bahagi ng ginintuang panahon ng pelikulang Pilipino. Sa kanyang angking karisma, rebelding imahen at di maikakailang pagkakahawig sa Hollywood icon na si James Dean, hinubog niya ang isang personang sumalamin sa kabataang Pilipino noong dekada 50 at 60. Ang kanyang talambuhay ay isang salaysay ng mabilis na pagsikat, ng pag-angkop sa nagbabagong tanawin ng industriya, at ng isang personal na paglalakbay mula sa nakasisilaw na liwanag ng katanyagan patungo sa isang tahimik at pribadong pamumuhay sa ibang bansa. Ito ang kwento ng isang aktor na, bagamat maagang nagretiro, ay nag-iwan ng isang pamana na patuloy na nagpapaalala sa isang panahong puno ng sigla at pagbabago sa sining ng sinema. Unang yugto, pagsibol sa sining at ang bituin ng LVN Pictures. Isinilang sa isang pamilyang may malalim na ugat sa industriya ng aliwan. Si Lou Salvador Jr. ay maagang namulat sa daigdig ng entablado at pagtatanghal. Ang kanyang ama, isang direktor ng mga stage show, ang nagsilbing unang impluwensya sa kanyang landas patungo sa sining. Ang ganitong kapaligiran ay nagbigay sa kanya ng pundasyon at kumpiyansa na haharapin ng isang karirang nakalaan para sa kanya. Sa murang edad na 16 na taon, formal na ipinakilala si Lou Salvador Jr. sa publiko sa pamamagitan ng pelikulang Bad Boy noong 1957. Ito ay sa ilalim ng prestihiyosong LVN Pictures, isa sa mga dambuhalang estudyo na humubog sa ginintuang panahon ng pelikulang Pilipino. Sa kanyang unang pelikula, hindi siya nag-iisa. Nakasama niya ang kanyang kapatid na si Roy Salvador, na isa ring kinikilalang aktor, at ang mga aktres na sina Luisa Montesa at Marita Sobel. Ang Bad Boy ay naging isang mabisang panimula na agad nagpakita ng kanyang potensyal bilang isang bagong muka sa industriya. Dahil sa positibong pagtanggap sa kanya ng manonood, agad siyang ginawaran ng kontrata ng LVN Pictures. Sa ilalim ng sistema ng estudyo, kung saan ang mga bituin ay maingat na inaalagaan at hinuhubog, si Lou Salvador Jr. ay pinosisyon bilang isang natatanging bituin. Ang kanyang pinakamalaking tatak ay ang pagiging Philippine James Dean. Ang paghahambing na ito ay hindi lamang nakabatay sa kanyang kapansin-pansing pisikal na pagkakahawig sa yumaong Hollywood actor, kundi maging sa imaheng kanyang ipinapakita, isang binatang may bahid ng pagiging rebelde, may sariling paninindigan, at may kakaibang bigat sa kanyang mga mata. Upang patibayin ang personang ito, ang kanyang karaniwang kasuotan sa pelikula at maging sa publiko ay sumasalamin sa estilo ni Dean. Isang simpleng puting kamiseta, pantalong maong, at isang leather jacket. Ang imaheng ito ay bumenta sa kabataan noong panahong yon, na naghahanap ng isang idolong kumakatawan sa kanilang sariling mga agam-agam at pagnanais na kumawala sa tradisyon. Bilang isang contract star ng LVN, sunod-sunod ang naging proyekto ni Salvador. Noong 1957, kasunod ng kanyang debut, luhabas siya sa pelikulang Troop 11. Sa sumunod na taon, 1958, lalo pang lumawak ang kanyang filmografya sa mga pelikulang tulad ng Faithful, Barkada, Casagrande, at Combo Festival. Ang mga proyektong ito ay nagpakita ng kanyang versatility, mula sa mga papel sa drama hanggang sa mga magagaang na kwento ng pagkakaibigan. Noong 1959, ipinare siya sa iba't ibang artista sa mga pelikulang Sparring Partner
at Chanita. Pagsapit ng 1960, bida siya sa mga pelikulang Dead or Alive at Krus na Daan. Sa loob lamang ng ilang taon, naitatag ni Lou Salvador Jr. ang kanyang pangalan bilang isa sa mga pangunahing aktor ng kanyang henerasyon. Isang bituing hinubog at pinasikat na makapangyarihang LVN Pictures. Ikalawang yugto, paglipat sa aksyon at pagkilala sa husay. Ang pagpasok ng dekada 60 ay naghudyat ng malaking pagbabago sa industriya ng pelikulang Pilipino. Ang sistema ng estudyo na siyang nagdomina sa nakaraang mga dekada ay unti-unting humina. Isa sa mga naapektuhan nito ay ang LVN Pictures, ang tahanan ni Lou Salvador Jr., na kalaunay tumigil sa operasyon ng paggawa ng pelikula. Ang pangyayaring ito ay nagtulak sa maraming artista, kabilang nga si Salvador, na maging freelance at humanap ng mga proyekto sa labas ng kanilang mother studio. Para kay Salvador, ang pagbabagong ito ay nagbukas ng isang bagong kabanata sa kanyang karera, ang pagpasok sa mundo ng mga pelikulang aksyon. Ang kanyang imahen bilang isang rebelde ay akmang-akma sa mga papel ng matatapang na bida at anti-hero na popular sa panahong iyon. Sa yugtong ito, napatunayan niyang hindi lamang siya isang muka na may pagkakahawig kay James Dean, kundi isa ring lehitimong action star na kayang makipagsabayan sa mga pinakamalalaking pangalan sa genre. Naging pagkakataon ito upang makatrabaho niya ang mga hari ng pelikulang aksyon. Nakasama niya ang kanyang bayaw na si Fernando Poe Jr., ang hari ng pelikulang Pilipino sa ilang mahahalagang pelikula, kabilang ang Kilabot sa Barilan, Alas David, Sigaw ng Digmaan, at Ako ang Katarungan. Ang kanyang pakikipagtambalan kay FPJ ay nagpatibay sa kanyang kredibilidad bilang isang action star. Bukod kay Poe, nakatrabaho rin niya ang iba pang haligi ng industriya. Si Efren Reyes Sr. sa Pitong Sagisag, si Joseph Estrada, na kalaunay naging Pangulo ng Pilipinas sa pelikulang Isang Balaka Lang, si Romeo Vasquez sa Basagolero, at si Amado Cortez sa Tamaraw Commandos. Ang kanyang kakayahang makipagsabayan sa mga higanteng ito ay nagpakita ng kanyang sariling husay at karisma. Ang pinakamalaking patunay ng kanyang talento ay dumating noong 1962 para sa kanyang pagganap sa pelikulang Ako ang Katarungan, kung saan kasama niya si Fernando Poe Jr., iginawad sa kanya ng Filipino Academy of Movie Arts and Sciences, FAMAS, ang parangal para sa Best Supporting Actor. Ang FAMAS Award ay isa sa mga pinakaprestihiyosong pagkilala sa industriya, at ang pagkapanalo niya ay isang malinaw na mensahe. Si Lou Salvador Jr. ay hindi lamang isang bituin na may popular na imahen, kundi isang seryosong aktor na may lalim at kakayahang magbigay ng isang di malilimutang pagganap. Matapos ang kanyang tagumpay sa FAMAS, nagpatuloy siya sa pagbida sa sarili niyang mga pelikula. Noong 1963, pinimunahan niya ang mga pelikulang Kayo ang Humatol at Alias Golden Boy. Ang mga ito at ang marami pang sumunod ay nagpatatag sa kanyang posisyon bilang isang maaasahang bida sa aksyon. Ang dekada 60 ay naging isang napakaproduktibong panahon para sa kanya. Kabilang sa kanyang mga nagawang pelikula sa kalagitnaan ng dekada ay ang Dugo ng Sugatan at Tatlong Siga sa Maynila, 1964, Salakay, Garrison 7, Commander Judas, at Mansanas sa Paraiso, 1965, at Alias Phantom at Ang Iniluha Ko'y Dugo, 1966. Ipinagpatuloy niya ang kanyang sigasig hanggang sa huling bahagi ng dekada sa mga pelikulang tulad ng Let's Hang On, 1967, Tanging Ikaw at Barbaro Cristobal, 1968,
At mga alabastro, at ikaw ang lahat sa akin. 1969. Ang kanyang malawak na filmografiya sa panahong ito ay testamento sa kanyang kasikatan at sa tiwala ng mga producer sa kanyang kakayahang magdala ng pelikula. Huling kabanata sa pelikula at ang pagbabago ng landas. Sa pagpasok ng dekada 70, isang bagong henerasyon ng mga artista at isang bagong uri ng paggawa ng pelikula ang nagsimulang umusbong. Sa panahong ito, unti-unting nagbawa si Lou Salvador Jr. sa paggawa ng mga pelikula. Ang dating sunod-sunod na proyekto ay naging madalang, isang desisyon na nagmula sa kanyang pagnanais na tahakin ng isang bagong direksyon sa buhay. Ang industriyang kanyang kinagisnan at minahal ay nagsisimula na ring magbago. At para sa kanya, ito ay isang hudyat upang maghanda para sa isang bagong kabanata. Ang kanyang naging huling pagganap sa pelikula ay isang maliit ngunit makabuluhang papel sa isa sa mga pinakadakilang obra ng pelikulang Pilipino. Noong 1975, lumabas siya sa pelikulang Maynila sa mga kuko ng liwanag na idinirect ng pambansang alagad ng sining na si Lino Broca. Pinagbidahan ito ni Hilda Coronel at Bembol Rocco. Bagamat hindi siya ang pangunahing bida, ang kanyang pagiging bahagi ng isang pelikulang kinilala sa buong mundo ay nagsilbing isang angkop at marangal na pagtatapos sa kanyang karera sa pag-arte. Ito ang kanyang huling ambag sa sining na nagbigay sa kanya ng pangalan at katanyagan. Kasabay ng mga pagbabago sa kanyang karera ay ang mga mahahalagang kaganapan sa kanyang personal na buhay. Ikinasal siya kay Genevieve Poe, ang nakababatang kapatid ng kanyang kaibigan at kasamahan sa industriya na si Fernando Poe Jr. Ang kanilang pagsasama ay biniyayaan ng kambal na anak. Gayunpaman, ang kanilang relasyon ay hindi nagtagal at sila ay naghiwalay. Ang mga personal na pagbabagong ito, kasama ang kanyang desisyong magretiro sa pag-arte, ang nagtulak sa kanya na magsimula ng isang bagong buhay malayo sa Pilipinas. Bagong buhay sa Amerika. Ang tahimik na pamumuhay sa Las Vegas. Matapos ang kanyang pagreretiro at paghihiwalay sa asawa, nagdesisyon si Lou Salvador Jr. na iwan ang Pilipinas at manirahan sa Estados Unidos. Pinili niya ang Las Vegas, Nevada bilang kanyang bagong tahanan. Isang lungsod na kilala sa ingay at liwanag, ngunit kung saan niya natagpuan ang isang tahimik at ordinaryong pamumuhay na kanyang hinahangad. Ito ay isang malaking pagbabago mula sa buhay na kanyang kinagimsan. Isang buhay na puno ng atensyon mula sa publiko, ng mga tagahanga, at ng mga intriga ng showbiz. Sa Amerika, niyakap niya ang isang buhay na malayo sa pag-arte. Natrabaho siya bilang isang waiter sa The Imperial Palace Hotel and Casino, isa sa mga kilalang establishmento sa Las Vegas. Sa kanyang sipag at dedikasyon, naipakita niya ang isang profesionalismo na dala niya mula sa kanyang nakaraang karera, at siya ay napromote bilang head waiter. Ang kanyang karanasan sa bagong trabaho ay naging paksa ng isang personal na biro na madalas niyang ibahagi sa mga kakilala. Ayon sa kanya, kung sa Pilipinas ay siya ang pumipirma ng mga autograph para sa kanyang mga tagahanga, sa Amerika naman ay siya ang nagpapapirma sa mga customer para sa kanilang mga bayarin. Ang simpleng anekdotang ito ay naglalaman ng isang malalim na katotohanan tungkol sa kanyang paglalakbay. Isang pagpapakumbaba at pagtanggap sa isang bagong realidad, kung saan ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang katanyagan, kundi sa kanyang dignidad sa pagtatrabaho. Tulad ng maraming Pilipinong imigrante, naranasan niya ang mga karaniwang hamon at pakikibaka sa pagsisimula ng buhay sa ibang bansa. Ngunit sa kabila nito, nakahanap siya ng kaligayahan at katuparan. Nagkaroon siya ng pangalawang asawa, si Carol, na kanyang nakasama sa kanyang bagong buhay.
Isa sa mga pinakamasayang sandali para sa kanya ay nang makabili siya ng sarili niyang bahay sa west side ng Las Vegas. Para sa isang taong dating nabuhay sa gitna ng karangyaan, ang pagkakaroon ng sariling tahanan sa pamamagitan ng kanyang sariling pagod at pawis sa isang ordinaryong trabaho ay isang napakalaking tagumpay. Pagwawakas at pamana. Ang tahimik na buhay ni Lou Salvador Jr. sa Las Vegas ay nagpatuloy sa loob ng maraming taon. Subalit noong 2007, hinarap niya ang isang malaking pagsubok sa kanyang kalusugan. Siya ay na-diagnose na may lung cancer at ito ay nasa malubhang kondisyon na. Sa kabila ng paglaban, ang sakit ay tuluyang nagpabagsak sa kanyang katawan. Noong ika-19 ng Abril 2008, sa edad na 67, pumanaw si Lou Salvador Jr. Naiwan niya ang kanyang kambal na anak, ang kanyang pangalawang asawang si Carol, at ang kanyang mga kapatid. Ang kanyang mga labi ay inihimlay sa Palm Eastern Cemetery sa Las Vegas, Nevada, ang lungsod na nagsilbing kanyang kanlungan sa huling bahagi ng kanyang buhay. Ang pamana ni Lou Salvador Jr. sa pelikulang Pilipino ay nananatiling buhay. Ang kanyang pagiging Philippine James Dean ay hindi lamang isang bansag. Ito ay isang kultural na simbolo na kumakatawan sa isang panahon ng pagbabago at paghahanap ng pagkakakilanlan ng kabataang Pilipino. Nagbigay siya ng inspirasyon at saya sa hindi mabilang na mga tagahanga noong kanyang kapanahunan. Bilang isang aktor, ipinakita niya ang kanyang kakayahang magbago at umangkop. Mula sa pagiging isang matinee idol sa ilalim ng LVN Pictures hanggang sa pagiging isang respetadong action star na nakipagsabayan sa mga pinakamahuhusay sa industriya. Ang kanyang kwento ay isang salamin ng dalawang magkaibang mundo. Ang nakasisilaw na katanyagan ng isang bituin sa pelikula at ang simple at marangal na buhay ng isang ordinaryong tao. Siya ay minahal ng kanyang pamilya, iginilalang ng kanyang mga kasamahan at hinangaan ng kanyang mga tagahanga. Ang kanyang mga naiambag sa industriya ng showbiz ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Isang patunay na ang isang tunay na bituin ay hindi lamang nasusukat sa liwanag na kanyang ibinibigay sa entablado, kundi maging sa dignidad na kanyang ipinapakita kapag ang mga ilaw ay patay na.